So magandang araw kabola. Sa video na ito kabola, pag-uusapan natin itong bago pong trade rumor. Although of course na-reveal na po siya actually after the draft nun Pero ginawa na ng column kasi ni Sir Homer Sison. Himay-himayin natin ito kabola. And then pag-usapan natin mga import choices po ng NLEX at Terra Firma. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito nga po, ano po. So Terra Firma, they chose an import named Brandon Edwards kabola. Looking at his numbers, medyo, yun. Anti-climatic, hindi po siya hype, kabola. Sa kanya pong mga numero dito, mukhang siya po ay role player lang doon sa mga nilaruan niya po na liga, kabola, na mag-iiba yan with Terra Firma. So tingnan natin, pero sa nakikita ko, sa mga numero na nakita ko po dito, he does know how to play. He is a positive contributor, kabola, with Stan Heiringer and Chongson, capable of handling the offensive load. Pwedeng bumagay nga itong si Edwards. Now, ito naman pong isa kabola, si Aaron Fuller, ang pili po ng Reno Ocean. Of course, familiar na tayo dito kay Aaron Fuller kabola. So, dati na ito, nakailang teams na nga rin po siya sa PBA and familiar dyan si Coach Yang Giao. Although, yun nga lang, dun sa last stint niya po kabola with Reno Ocean, medyo pangit na po. I mean, TNT, yung pinaka-last stint niya po sa PBA. Hindi naman sa sobrang pangit, pero underwhelming na para sa akin, yung kanya pong 7.1 points, kabola, kasi 17.1 points sa akin lang kabola, 17.4 pala kabola, pang local, di ba? Hindi po pang import na level, pero still the guy can rebound very well kabola, and sabi naman ni Coach Yang Giao, yun yung klase ng import na kailangan nila. Pero sa paningin ko lang, hindi ako magugulat kabola kung hindi po magtatagal si Fuller with rain or shine. Now, dito muna tayo sa comment ng mga fans, kabola. Ito nga po, isang comment po, kabola, ni Edwin Trinidad. Over na overhype na itong Abarrientos na to. Baka masunog na siya sa actual na laro na. So, actually, mapapanood mo naman yung malaro niya. He already played international ball and hindi siya nasunog doon. Yung akin lang naman, with respect to the PBA, pero yung nilaruan niya po, kabola, mas mataas kahit paano yung level kaysa dito po sa PBA. So, if he played well there, kabola, I do believe that he can easily become a starting caliber player dito po sa liga. Sa akin lang, ang pwede mo sabihin ma-overhype is yung ceiling niya, kabola. So, currently kasi, even Coach Yang Giao is a big believer of him. Parang tingin nila dito, pwede siyang talagang maging number 1 na pure point guard, kabola, sa PBA. And that will be hard to reach knowing po the current po na landscape po ng point guard sa PBA. So, may chance din talaga na, kumbaga, overhype siya ngayon. Now, ito na nga po, So, naglabas nga po ng column si Homer Sison regarding Terence Romeo, kabola. So, sinasabi niya dito na San Miguel Beerman daw ang currently po na leading na makakuha sa kanya. And currently, it will be Romeo plus 2 other either player or siguro pick, kabola, yung isa. Pero, of course, madaming nagulat, although nilabas na ito just after the draft, kabola. Na first, sa akin, gulat ako na hayaan ng TNT, na San Miguel po yung makuha kay Bearfield. Kasi currently, knowing nga po na TNT, ang number 1 na sinusuportahan po yan ng Blackwater, Bearfield currently is their biggest trade chip. So, hayaan ba ng TNT na mapunta sa SMB? Kasi syempre, pag napunta na yan sa SMB, kabola, wala na, diba? So, wala na. Talagang na-tilt na over to SMB talaga ulit yung kumbaga advantage dito sa liga. Kakapanalo ng Meralco Bulls. Kasi iba yung Bearfield. What I mean is, matitilt yan kasi nga po, yung magaganap na trade will be imbalance, di ba? Magiging imbalance po yan. Pero, sabi ko nga, kaya medyo napapatanong ako, question mark ito. Rumor na nilabas po ni Homer Sison. Pero, sabi ko nga, inuulom niya So, talagang nilalagay niya rin po talaga yung credentials niya dito kasi talagang pinangalanan niya, kabola, hindi lang niya ni rumor, Pero at the end of the day, si Homer Sison, kabola, credible din naman siya, pero hindi siya dun sa level kasi ng Snow Badwa pa din. Even Snow Badwa, nagulat. So, may chance, kabola, na baka lang naman na misunderstood ni Sir Homer yung source niya or may kulang na information or etc. Kasi po si Chip Kratos, ito medyo mayroon din atang inside information, page po siya dito sa Facebook, sinabi niya rin din na baka hindi totoo itong currently po na kumakalat po na trade rumor, Now, just in case true, So, the current trade package daw is Romeo plus 2. Nag-isip kami, ano yung pwede pong trade package kung saan sabihin natin, maging patas yung magiging trade. So, it will be all about Cedric Bearfield. Unahin na natin si Terence Romeo. Ano yung
pwedeng i-cover ni Terence Romeo na trade value ng isang Bearfield. Sa paningin namin, it will be around 25%. So, kumbaga, 4 na Terence Romeo for Cedric Bearfield. Bakit po ganon? Of course, the first one is age, no? The age difference. The second one, on-court performance, of course. Talagang bumababa na rin ang laro po ng isang Terence Romeo. He cannot really take over an entire game now. He can take over 1 quarter, siguro sa isang game, pero yung entire game, unstoppable siya. Wala na pong ganun yung level ng isang Terence Romeo. Kabola. At of course, injury issues po ni Terence Romeo ang lala. Diba? Ang lala po ng injury issues po ng isang Terence Romeo. No? So, hirap na ang pusta. Pupusta ka ba ng kahit 500 lang na kung makakapaglaro? Kabola ng 5 laro sa 3 conference ito sa babarating na season. Kabola, willing ka bang ipusta 500, diba? Sobrang injury prone na niya. So, Terence Romeo will cover 25%. Ang idadagdag ko dyan na sa pangalawa will be Muwala Tautua. Muwala Tautua can cover 50% ng trade value po ng isang Cedric Bearfield. Bakit? Kasi po, at the end of the day, sobrang important po talaga ng mga giant big man. We all know that giant big man is still the key to championship. Pinakita po yan ng Meralco Bulls. Kailan nag-champion ang Meralco Bulls, other than the arrival of their Nenad Bucevic Kabola, it's also the arrival of Brandon Bates, the addition Kabola ng isang Norbert Torres Kabola, and then the healthy Raymond Almasan. Anong pagkakapareho ng tatlong yon? All of them are giants, centers, or simply centers who are capable of defending the giants. Ganun po ka-importante, Kabola, sa pagpapanalo po ng championship, ang mga giant centers, or those centers who can capable, or who are capable of defending John Mar Fajardo, Stan Hardinger, Kabola, sila ay napaka-importante. So, 50% ko si Muwala Tautua. So, 75% na. The last 25% will be Jeron Teng. I know, daming hater ng isang Jeron Teng, no? Kabola, with his time in Alaska, with his time in Converge, Kabola, then biglang nabangko in San Miguel Beerman. Of course, he is not that shooter, and most of the time, kapag hindi ka shooter kasi, mas madaling mag-build up yung hate sa'yo, just like Jeron Teng. Pero, if you like it or not, Teng is still one of the best finisher in the league. He is big for a shooting guard. Di lang siya sa height, even the body is very strong. Kabola, of course, loaded lang kasi talaga yung shooting guard or yung wing position po ng San Miguel kasi hindi siya masyadong nabigyan ng minuto. And mind you, in San Miguel also, he developed the defense. Diba? He became a stopper there. So for me, nag-develop siya San Miguel. Although kahit na sabihin natin, bumaba yung trade value niya, still na-develop niya po yung defense sa San Miguel. So overall, sa paningin ko, 25% or 4 na ting katumbas ng Bearfield. So for me, that will be my valuation. So for me, if the package is Romeo, Teng, and Tautua, that deal is fine for Blackwater Elite. Kung ba sa paningin mo, patas ba itong trade na to? Kami lang po sa baba.